Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautusang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin ang mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion kanyang iniligtas, bayang nasa Juda'y muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya at hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya,
Binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka't gayon din ang gawin mo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dakilang tao si Moises sa mata ng mga Israelita. Kahit na matanda na siya. 8 taong gulang na. Inilikas niya ang mga Israelita mula sa lupain ng kanilang pagkaalipin mula sa Ehipto. Didala niya sila sa bundok ng Sinai at doon ibinigay ang batas ng Diyos. At pinaliwanag niya sa mga tao ang batas na ito. Sinamahan at ginabayan niya sila sa disyerto ng 40 taon. Ngayong malapit na silang pumasok sa lupain ng Kanaan, ang lupaing ipinangako sa kanila. Bago sila pumasok doon, sinabi ni Moises na talagang tapat ang Diyos. Mapapa sa kanila na ngayon ang lupaing ipinangako sa kanila. Magiging maayos ang pananatila nila doon at maging masagana ang lupaing iyon kung sila ay mananatiling tapat sa mga batas ng Diyos na ibinigay sa kanila. Kaya nga, bago sila pumasok sa lupain, bago nila matanggap ang lupain, sinabi ni Moises kung ano ang magiging dahilan ng kanilang tagumpay, kung paano magiging masagana ang lupa sa kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kung hindi, ang lupain ito ay mawawala sa kanila. Papalayasin sila sa lupain ito. Kaya ang panawagan ni Moises sa kanila, maging masunurin sila sa batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay hindi naman mahirap alamin. Madali itong sundin at unawain. Hindi na sila kailangan pang pumunta kung saan-saan upang malaman ang kautusan ng Diyos. Hindi na sila aakyat sa langit upang kaunin ang utos na ito o tatawid ng dagat sapagkat napakalapit sa kanila ang utos ng Diyos. Ito'y nasa kanilang puso at nasa labi na nila. Kailangan lang nila itong sundin. Totoo nga, may mga lumapit kay Jesus ng isang taong excited tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, simple lang. Gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gawin mo ang kautusan ng Diyos. At tanungin ni Jesus kung ano iyon. Tumpak naman ang sagot niya. Bibigin mo ang Diyos ng buong buo at ibigin mo ang kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam naman pala niya ang sagot. Nagtanong pa siya. Kaya sinabi lang ni Jesus sa kanya, nagawin na lang niya iyon at mabubuhay siya. Madaling alamin ang kautusan ng Diyos. Ito'y nakasulat na sa ating puso. Ang hamon ay gawin natin ito kasi hindi naman tayo maliligtas ng ating kaalaman. Maliligtas tayo ng kabutihang ginagawa natin. Nakakahiya ang eskriba. Lumapit kay Jesus, nagtanong pa, alam naman pala niya. Para hindi naman siya mabuking, mapahiya, pinagpatuloy niya ang tanong, sino aking kapwa na mamahalin? Walang duda kung sino ang Diyos
na mamahalin kasi iisa lang ang Diyos na kanilang paniniwalaan. Pero ang kapwa, ang daming kapwa. Nagbigay si Jesus ng talinhaga, ang kilalang talinhaga ng mabuting Samaritano, Good Samaritan. Dito alam na rin pala ng eskriba ang sagot sa tanong ni Jesus. Sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa sa hinarang ng tulisan? Ang paring nakakita sa sugatang tao at dumaan lang? Ang Levita na lumampas din? O ang Samaritano? Hindi mabanggit ng eskriba ang salitang Samaritano kasi mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Ayaw banggitin ang Samaritano ay ang bida, ang gumawa ng kautusan ng Diyos, ang nakipagkapwa sa Hudyo na hinarang ng mga tulisan. Kaya ang sagot niya ay ang nagpakita ng habag sa nabiktima. Talagang nagpakita ito ng habag ang Samaritano. Binaba niya ang kanyang sasakyang asno, ginamot niya, isinakay sa kanyang asno ang tao, dinala sa bahay tuluyan, inalagaan pa doon at nag-iwan pa ng pera sa tagapamahala ng bahay upang alagaan ang biktima at babayaran pa niya kung kulang ito pagdating niya. Talagang nagpakita siya ng habag sa isang tao na kaaway, isang Hudyo, at hindi man niya kaano-ano. Ang payo ni Jesus ay, gayon din ang gawin mo. Hindi lang sapat na alamin ang utos ng Diyos. Kailangan itong gawin. Ito rin ang sinulat ni San Juan sa kanyang liham. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nakakakilala sa Diyos ay ang umiibig at ang gumagawa ng gawain ng pag-ibig. Hindi natin maaring mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita, na hindi natin minamahal ang kapwa na nakikita natin. Konkreto ang pagmamahal sa Diyos. Gawin natin ito. Kaya yan po yung panawagan sa atin ngayon. Gawin natin ang utos ng Diyos. Gawin natin ang pagmamahal sa kapwa. Gawin natin ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kapag ginagawa po natin yan, tayo po ay nagmamahal sa Diyos. At yan tayo maliligtas sa ating konkretong pag-ibig sa paggawa ng mga gawain na may pag-ibig.